What's up mga guys? Kung sa Pilipinas, meron tayong tinatawag na badyaw, dito naman sa Hong Kong, meron silang tinatawag na Tangka people. At ngayon, dadalhin ko kayo doon at share ko sila sa inyo ngayon. Let's go! So galing pa ako Macau. Dumayo ako dito para mapuntahan ko lang ang lugar kung saan dito sila nag-originate. At ito yung tinatawag nila na Tai O, ang old fishing village dito sa Hong Kong. Tai O means large opening. Para makapunta ka nito, sumakay ka ng bus. From Mui O, sasakay ka ng bus number 1. From Tung Chung, sasakay ka ng bus number 11. And from Nong Ping, sasakay ka ng bus number 21. Pwede ka ding sumakay ng ferry from Central. Kung napanood nyo ang movie na Skip Trace ni Jackie Chan at Johnny Knoxville, isa itong Tai O sa mga location site nila. During and after the Chinese Civil War, Tai O became a primary entry point for illegal immigration. Dahil ayaw nila ng gulo, lumikas sila at dito sila napadpad sa Tai O. Dito din talamak ang smuggling and piracy operations. At noong 16th century, nasakop din ito ng Portuguese. Tai O is one of 5 villages of Lantau Island na kanilang sinakop. Maliit pa lang ang kanilang population noong 1911. At dahil illegal refugee sila sa China na lumikas doon dahil ayaw ng gulo, nanirahan sila dito sa Tai O. Sila yung tinatawag na mga Tangka people or the boat people. Sea gypsies, maraming pangalan sila. Yung pangunahing ikinabubuhay nila is pangingisda at paggawa ng asin. Marunong din silang gumawa ng bangka. Sa katunayan, yung bahay nila dito is yung mga bangka. Pinayagan silang manirahan doon sa isla na iyon pero may kondisyon. Una, bawal silang lumikas or pumunta sa syudad. Pangalawa, bawal silang umangkin ng lupa at mga ari-arian. Pangatlo, bawal silang makapag-aral. At sa loob ng mahigit ilang taon, nagawa nila yon. Sa ngayon, itong Tai O ang nagiging tourist destination site na ng Hong Kong. Ito yung tinatawag nilang Venice of the South dahil yung mga tao dito ay namumuhay sa mga stilt houses gaya ng nakikita nyo dyan. Dumaan na to sa maraming pagsubok like lindol, bagyo, sunog, pero nananatili pa rin yung mga bahay nila at patuloy lang nire-repair. Maliit lang yung community na ito pero halos kompleto na sila dahil meron silang kindergarten up to colleges, merong churches, merong cemetery, kahit fire department meron din sila. At higit sa lahat, meron silang showroom ng mga antiques or parang museum na dito mo makikita ang mga lumang gamit ng mga Tangka people na kasalukuyang preserve nila at parang nagiging museum nila. Pwede mong mapanood, pwede mong puntahan ng libre. At heto yun. Dito mo makikita yung mga gamit nila, paano sila namuhay, anong meron sa kanila noong unang panahon, at yung pagiging resilient nila sa mga pagsubok na dumating. Libre po ito sa lahat, pwedeng pumasok at welcome ang lahat ng mga turista dito, kahit mga local Hong Kongers. Tai O exhibits relics of the local communities past, including fishing tools and dismantled old structures. The showroom has founded by the Tai O Rural Committee and all the items in these collections were donated by the local residents. Safe naman pumunta dito, dinadayo nga ito ng mga foreigners at para sa akin, para itong isang living museum na habang naglalakad ka, makikita mo at maramdaman mo yung kanilang history. Kung paano sila namuhay, paano sila lumaban sa hamon ng buhay. Yung pagiging resilient nila sa mga pagsubok ay isa sa mga karakter ng mga Tangka people. Sa ngayon, unlike sa mga badyaw, hindi na natin ma-recognize or makilala kung sino or ano yung mga Tangka people. Basta ang alam ko lang sa kanilang kasaysayan, base sa ikwento nila sa akin is sila yung mababang uri ng mga tao, dinidiscriminate at mga walang pinag-aralan. Pero lumaban sila sa buhay. Buong araw, dito lang ako sa Tai O umikot. Umakyat din ako sa Fushan Trail nila. So heto yung tanong, saan na ngayon yung mga Tangka people? Ang sagot, wala na. Nag-disperse na sila, nag-blend in na sila sa mga modern society sapagkat nung dumating na ang Industrial Revolution, huminto na sila sa paggawa ng asin, huminto na sila sa paggawa ng bangka at sa pangingisda. At yung mga stilt houses na nandun ay nagiging bahay bakasyonan na lang nila.
Kasama ko nga pala ngayon yung mga taga Hong Kong Tourism Department. At dito, marami silang ikwinento sa akin. Tulad sa Pilipinas, marami tayong mga indigenous tribe na kasalukuyang nabubuhay sa ngayon. Pero dito, wala na silang makita. Kaya preserve nila kung ano yung naiwan ng mga sinaunang tao nung unang panahon dahil ito lang yung kanilang panghahawakan. And the Hong Kong government trying to extend their effort para mapaunawa sa mga tao kung gaano kahalaga yung mga cultural heritage natin na kailangan nating pangalagaan sa ngayon. Hindi ko alam kung sino ang nagsabi nito, basta familiar tong quote na ito sa akin na hindi yung pinakamagaling or pinakamalaki or pinakamabilis ang nananalo sa buhay, kundi yung mga taong marunong umadapt sa mga pagbabago or sa mga changes. So, hanggang dito lang. Sana meron kayong natutunan sa mga aking ibinahagi sa pagpunta ko dito sa Tai'o. Hanggang sa muli, paalam! Thank you for watching. Peace! Bye-bye! By the way, don't forget to subscribe kung saan mo man to napanood dahil marami pa akong i-share ng mga kakaibang kwento sa abot ng aking makakaya. And as always, peace! Bye-bye!